So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miet Spasian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about ano ang tunay na ibig sabihin ng magpakatao. So, our concepts all about economic subordination sa Trinidad at tunay na pagpapakatao. So, yung economic subordination sa Trinidad ay nangangahulugan na ang anak, which is si Jesus Christ, at ang Espiritu Santo ay kusang nagpapasakop sa Ama sa gawain ng kaligtasan habang nananatiling pantay sa kanilang pagka-Diyos. Hindi ito nangangahulugang na mas mababa ang kanilang kalikasan, kundi nagpapakita lamang ng kanilang iba't ibang papel sa plano ng pagtubos. So, sa parehong paraan, ang tunay na nagpapakatao ay nasusukat hindi sa pagiging makasarili o makapangyarihan, kundi sa pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang kalooban tulad ng ginawa ni Jesus Christ. So, ngayon dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is all about John chapter 15 verse 26. So, NI version, kapag dumating ang tagapagtanggol na isusugo ko sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, dito na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, ang Ama ang nagsugo sa anak upang ipakita ang kanyang pag-ibig. So, pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsugo kay Jesus Christ upang iligtas tayo sa ating kasalanan. So, makikita ito sa Romans chapter 5 verse 8. So, yung tunay na nagpapakatao ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabuti, kundi sa pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos at pagbabahagi nito sa iba. So, si Jesus Christ na mismo ang patunay na ang pinakamataas na antas ng pagkatao ay ang mamuhay sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang kalooban. Second, ang pagpapasakop ni Jesus kay Ama ay larawan ng tunay na pagkatao. So, ayon sa Pilipos chapter 2 verse 5 to 8, bagamat si Jesus ay Diyos, hindi niya inangkin ang kanyang pagka-Diyos bilang isang bagay na dapat ipagpilitan, kundi nagpakababa siya bilang isang alipin. So, yung tunay na pagpapakatao ay hindi tungkol sa pagiging makapangyarihan, kundi sa pagiging mapagpakumbaba at handang maglingkod. So, yung tunay na tao ay hindi naghahanap ng sariling kapahanibangan, kundi isinusuko ang buhay upang sumunod sa Diyos at magmahal ng iba. So, last teaching, ang Espiritu Santo ang nagbibigay kakayahan sa atin upang maging kawangis sa Kristo. So, hindi natin kayang maging tunay na tao sa mata ng Diyos gamit lamang ang ating sariling lakas. So, kailangan natin ang Espiritu Santo upang mamuhay ay sa kalooban ng Diyos. So, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng katotohanan, nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbubunga ng kabanalan sa ating buhay. So, kung nais nating maging tunay na tao, dapat nating hayaan ng Espiritu Santo ang manguna sa ating buhay at gabayan tayo sa pagsunod kay Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is tugunan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya ng buong puso, isipan, kaluluwa at lakas. So, yung tunay na pagpapakatao ay nagmumula sa isang pusong lubos na umiibig sa Diyos. So, hindi sapat yung pagiging mabuting tao lamang natin. Dapat nating isuko yung ating buhay sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. So, araw-araw itanong natin sa sarili, mahal ko ba talaga ang Diyos sa aking mga desisyon, gawain at pamumuhay? Second is, huwag gamitin ang pagka-Diyos ni Jesus Christ bilang dahilan para hindi sumunod. Madalas, iniisip ng iba na dahil si Jesus ay Diyos, madali lang sa Kanya ang sumunod sa Ama. Ngunit pinapakita ni Jesus Christ na bagamat siya ay Diyos, pinili niya pa rin magpakababa at sumunod sa kalooban ng Ama. Ito ang tunay na nagpapakatao. So, hindi tayo makakahanap ng dahilan para hindi sumunod sa Diyos dahil pinapakita na ni Jesus Christ na ang tunay na tao ay nagpapasakop sa Ama. So, last application is pasakop sa Espiritu Santo upang papaluguran ang Diyos. So, hindi natin kayang maging tunay na tao sa mata ng Diyos sa sarili nating kakayahan. So, ang Espiritu Santo lamang ang tumutulong sa atin upang lumago sa pananampalataya at kabanalan. So, dapat nating hayaan ng Espiritu Santo ang magturo, gumabay at magbago sa ating puso upang tayo ay maging kawangis ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about bakit mahalagang gawin nating modelo si Jesus Christ sa pagiging tunay na tao. Para kasi sa akin, si Jesus Christ ang perpektong nilalarawan na kung paano maging tunay na tao ayon sa paningin ng Diyos.
So, alam naman natin na hindi lamang siya namuhay bilang isang mabuting tao. Ipinakita niya kung paano mamuhay sa kababaang loob, pagsunod, at sakripisyo para sa iba. So, kung susundin natin si Jesus Christ, is matututo tayong hindi mamuhay para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at sa iba. So, let's pray na po. Lord God, ikaw ang tunay na huwaran ng pagpapakatao. Tulungan mo po kaming magmahal ng tulad mo, magpakumbaba ng tulad mo, at sumunod sa Ama ng tulad mo. Naway hindi lang po kami maging mabuting tao ayon sa mundo, kundi maging tunay na anak ng Diyos na namumuhay ayon sa kalooban. Banal na Espiritu, gabayan mo rin po kami upang maging kawangis si Kristo sa lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.